si Raul Manuel ng Kabataan. Raul Manuel. Nasaan ka na, Raul? Nag-cool down, mga kababayan, ano? Lay low, mga kababayan, si Raul Manuel. Wala na, oh. Hindi na siya nag-iingay ngayon, mga kababayan. Ayun pala. Ayon sa 18 Marines, mga kababayan. Nakatanggap pala ng maleta. Ay, Raulul. Akala mo, Raul Manuel, masasalba ka niyang pananahimot mo ngayon. Akala siguro niya makakalimutan natin siya, mga kababayan. Sa 2028, Raulul, himas rehas ka. Tumanggap ng maleta yan. Oh. Yes. Sabi ng 18 Marines, ha? Si Raul. Arlene Rosas ng Si Arlene Brosas. Itong tatlong itlog, mga kababayan. Gabriela, tumanggap ng maleta yan. Si Franz Castro. Castro, tumanggap ng maleta Franz yan. So, Castro, maleta gang. wala silang pake dyan sa corruption na yan, Oh. anti-corruption. Yan, oh. Ang kapal ng pagmumukha, mga kababayan, na lumalaban doon sila sa corruption tapos tumanggap pala ng maleta ayon sa 18 Marines. Yak! Dahil isa sila sa pinaka-corrupt at tumanggap Correct. yan sila para mag-sign ng impeachment. Sa madaling salita, Eric, Hindi lang mag-sign, talagang pinangunahan, mga kababayan nila ang impeachment ni VP Sara. Sila ang nagbida-bida. ano yung ibig sabihin sa CPP ng isang leader na ganyang kabulok? Favorable para mag-agitate ng tao, mas malawak ang mapapagalit mo, mas malawak ang pagkilos. Kaya ngayon, buhay na buhay ang recruitment sa schools. Dahil Aroy, bantayan nyo yung mga anak ninyo, ha? Bantayan ninyo. Isa sa mga indicator, mga kababayan, na na-recruit na yung anak ninyo sa paaralan. Kung nagagalit na yan sa mga Duterte. Kung hater yan ng mga Duterte, mga kababayan, malamang mayroong mga grupong napupoison na sa kanilang utak, mga kababayan. Yan ang una-una nilang sinalaksak sa mga utak ng mga bata, mga kababayan. Ang magalit sa mga Duterte dahil kailangan nilang palakasin ang kanilang hanay Baka pang-recruit ng marami, mga kababayan, para mag-multiply ang kanilang black propaganda sa Duterte dahil once na maupo yung mga Duterte, talagang mauubos yung mga NPA. sa issue ng may binuo sila, ma'am, na kabataan, bangon kontra baha. O yan, puro mga ganyan. Basta mayroon na mga organisasyon, mga kababayan, na nag-aalok ng sa mga estudyante ninyo na sumali sila sa ganyan. Kabataan, mga word ng mga kabataan para sa bayan o ganyan. Alam na this. Pigilan nyo na. Baka ma-poison pa sila at ma-recruit sila, mga kababayan. Kawawa ang kinabukasan nila. Bangon kontra korupsyon. Wow. Yun pala recruitment para sa CPP, NPA, NDF. Bakit? Yak. Basta yun lang, indicator, mga kababayan, basta anti-Duterte na grupo, na mga kabataan na grupo, ang nasa likod niyan NPA. Kung gusto nila sumali na sa anti-corruption, mga kababayan, doon mamili sila, nakahanay sa organisasyon na VP Sara. Dahil yun ang mga matitino, mga kababayan. Dahil while ang kanilang party list bumibirak at yumayakap kay Marcos at Romualdez, ang kanilang mga nasa lansangan bumibirak kunwari kay Marcos. Kunwari. So, lagaring hapon, ma'am. Lumalagari sa Kongreso, may pundo na, Double blade. may maleta pa, may protection pa, nakakapag-mikropono pa, nakakapag-speech. Samantalang tumitira din sa lansangan para mag-recruit. There is now a massive and heightened Deception, Deception talaga itong mga umangat ang recruitment level in all schools, lalo na sa metro. Dahil ang bangag kasi, mga kababayan hinahayaan lang. Kawawa yung mga anak ng mga kababayan na mga mga OFW, kahit ordinaryong tao, mga kababayan, na akala nila nag-aaral lang, mga kababayan, dyan sa sa paaralan, na-recruit na pala. Ay, Diyos ko Lord. Manila. Alam din po yan ng AFP. Alam yan ng PNP. Pero wala silang magagawa. Gamitan ninyo ng confidential fund, intelligence fund. May kakasuhan sila ng red tagging, kung ano-ano, pati mga korte, natatakot ang military, at hindi nila kayang gawin yung mga ginagawa noon ng iba't ibang sektor na whole of government approach under the time of former President Duterte, na ang kaharap mismo nila, mga teachers din, mga school authorities na tumatayo laban sa recruitment. Ngayon, libreng-libre, Ma'am Lorraine, mga Libreng-libre. ang pagre-recruit sa mga schools. And now, kapag nagulat na lang tayo, naalala mo, Ma'am Lorraine, nahuli si Vic Ladlad. Ladlad Noong pa mo. 2018. Magladlad ka. December palalabas ang NTF-ELCAC, the document, no? December first week. May kopya na sila. At
Vic Tadlad. Inuulit ito palagi ni General Parlade. In the last 2 years noon na mayroong mga issue laban sa kay Pangulong Duterte sa extrajudicial killings, kunwari, war against drugs na binibira nila, they were able to recruit more than 10,000 young people into Ano? the different organizations. Oh, more than 10,000. Mabilis ang recruitment kapag may issue. Mas lalong mabilis kapag mainit at galit ang mga tao at sektor sa Baka mga ngayon issue mga na ito. kababayan, baka marami nang na-recruit, Yes. no? Dahil sa maleta. So, nako po, Gagamitin ang issue ng maleta, mga kababayan. Diyos ko, Lord. E paano na yan? Tumanggap din ng maleta yung ilang mga legal friends ko, no? Kurakot din. Mariosep, no? Ang dami talaga. So, oh my goodness, no? Oh my Mabilis goodness. grabing recruitment ngayon sa schools. Also, Eric, no? Nalaman ko din. Kawawa hindi ng lang sa mga schools. estudyante, no? Hanggang ngayon, si Warden Sabiniano at saka si Warden Sempuego, he was even promoted. Wow. Hanggang ngayon, tuloy ang recruitment sa loob ng BJMP. Tuloy ang mga anak natin na pinapapasok sa loob ng mga selda. Ha? Bakit? Selda. Bakit? Ng mga high-ranking party members na ito na sila lang mag-isa doon kasama ang sina Vic Ladlad. Nako. Hoy, Bangag, bakit to hinayaan ito, Bangag? Nagnakaw ka na nga, tapos sisirain mo pa nga ang Sila, bansa sa pamamagitan ng mga NPA yan. Silva. Adel Silva. Anong ginagawa nila doon sa loob ng selda na yan? Ang pinapayagan niya nila sa Benyano tsaka nila sa Indoctrination yan, ma'am. Ha? Indoctrination yan. At ma'am, totoo pala yung namatay na galing pamantasan ng lungsod ng Maynila. At Yeah. pati itong si Ano Chantal nangyari? na pinauwi na sa, Si Chantal? sa Amerika. Dumaan pala doon sa kina Vic Ladlad. Aroy. Oh, dumaan doon. Bakit nakakapasok pa sa kulungan? Mga hudas. A week before sila mag-travel papuntang Mindoro. Eric, may tanong ako kasi nakikita natin the CPP is relentless, no? Tuloy-tuloy. And they're very organized, and whatever they've been doing for the past how many decades, tuloy-tuloy lang sila. Whereas the government, every 6 years nagpapalit, tapos nagkaroon ka pa ng Bongbong Marcos, nakakampi pa Bongbong Bangag Marcos. sila, nabigyan pa sila ng bilyon, di ba? So, Mhm. ano yung pag-asa ng Pilipinas na tanggalin ang salot na ito? Kapag naupo na si Sarah, oh. Yan na lang ang pag-asa, mga kababayan. Dahil habang andyan yan si Bangag, parang nabigyan ng vitamins yung mga Our NPA. lifetime. Ay, 2 taon na lang ito, ma'am. Oh, yan! Oh, 2 taon na lang. Nakita na ng mamamayan at alam na ng mamamayan, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nakasabwat ni Marcos at Romualdez ang CPP, NPA, NDF, pati ang mga kabalahibo nila na Akbayan Group. At Oh, itong yan. Mga, anong sabi nga ni, kay Eric doon, mga kababayan? Ilaw na komunista. CP at mga yellow and pink zombies ni Dilima at Trillanes. Mas lalo pong tataas Grabe ka naman. Yellow at pink zombies. ang tatag ng taong bayan na tumulong sa next government. Lalo na kung maupo ang isang kagaya ng Duterte brand of leadership sa katauhan ni Sara Duterte, mas mataas po ang antas ng pakikipagkaisa ng mga mamamayan sapagkat alam nila na ang kasalukuyang gobyerno ay ipinapabalik ang lumang kaayusan na namamayagpag ang communist terrorist organizations sa ating lipunan at yung mga bulok na politiko. So Mga the balik! more na magiging determinado Mga ang taong lokbo! bayan na mag-cooperate sa panibagong administrasyon after kay Marcos or mapaaga man ito or sa 2028, that I can possibly believe na sigurado ako mangyayari yan. Mas mataas na antas ng paglaban ng mga mamamayang Pilipino dahil nakikita nila ngayon ang mga CPP, NPA, NDF, kurakot. Kurakot talaga. Supporter at protector ni Marcos. At ngayon ginagamit nilang pagkakataon para magpalawak, kumuha ng pondo. Yan ang ginagawa nila, mga kababayan, yung panghuhut-hut ng pera, di ba? Revolutionary tax. Iniba na lang ang pangalan, mga kababayan, pero corruption yan. Pangingikil. That's a very good example of corruption. Tapos sasabihin pa nilang anti-kurakot sila. Matagal na nila yung ginagawa. At palakasin pa ang kanilang organization. Mas lalo pong lalaban ng taong bayan sapagkat mas nakita nila ngayon kung paano ang isang bulok at mahina na gobyerno ay magiging kasangkapan sa pagbangon at paglakas ng communist terrorism.
Kaya kailangang palitan ito. Doon tayo patungo, ma'am. Mas malakas na pagtindig. Ano yung pangalan ng organization na sinabi mo na anti-corruption? Kung yung pang-recruit? Sa mga bata, kabataan kontra baha. Kabataan bangon kontra baha. Bangon. Pati ang baha mga kababayan gagamitin para sa maka-recruit ng NPA. Ay nako, itong mga NPA mga kababayan mga syunga. Kontra corruption. So, Ito yung mga youth alliance nila. Anti-flood control, ganyan mga kababayan na gagamitin nila. Para kunwari. so yung mga Youth Alliance. So, ang umbrella organization niyan ay Kabataan. Kabataan, anak Kabataan bayan ang Party nasa loob List. nito. So, CGP, LFS. So, sabihin natin sa kanila na ang Kabataan Party List ay kumukubra kay Bongbong Marcos. No? Yes. Meron silang mga maleta, tumatanggap sila. So, hindi totoo may pakialam sila sa anti-corruption. Kung hindi, ay ma-recruit kayo at maging NPA kayo. Yan ang Tama. nila. Oh my goodness. No? So, At maganda ito, ma'am, na mayroon tayong bigwas ng Agila kasi nabibigwasan natin sila. Salamat In fact, marami, pa. ma'am, ang Uy, maraming salamat talaga kay Ka-Eric mga kababayan at Doc Badoy. Namumulat ang ating mga mata mga kababayan dito sa talagang mga ginagawa nitong mga NPA. Ay kung wala sila, nauulol na tayo dyan mga kababayan eh. Ako nga dati napaboto pa ako sa bayan muna. Putragis. Sabi ni Joma Season, ano pala yan? Legal France sila. feedback sa akin, even sa may channel ko, na Ka-Eric, nanonood kami sa program nyo ni Ma'am Lorraine, mabuti binalik nyo yan. Mabuti Dahil nga. miss namin ang laban kasama ang bayan noon Laban na nakatulong kasama sa ang bayan. Dinurgor pa mga kababayan pagdating ni Marcos. Nagkasabwat na niya eh. sa aming pamilya, sa aming mga magulang, Mga NFA. siguro mga nanonood sa atin, mga parents, mga nanay, mga tatay na they really feel na nagkaroon sila ng empowerment through information. Nung panahon na malakas ang program na Laban Kasama ang Bayan, at syempre nandun ang Rodrigo Duterte na kaya silang panindigan. Naalala ko yan, Ma'am Lorraine, hindi na to makaporma, durog na to. Durog na kabataan durog eh. na. Durog na to ang anak bayan eh. Pati itong Gabriela. Wala na po yan sa taong bayan eh. Ngayon, muli silang naging lumakas sa mga area na dati na silang wala. At nang umiikot ako dito sa paligid, ma'am, ng Metro Manila, nandyan na naman sila ulit sa mga area na dating wala na sila. Why? Because nagpapakilala Lumalakas sila na naman ang mga na hudas. sila ay crusader for anti-corruption. Ay, Pero hindi nila crusader. binibira si Bongbong Marcos. Hindi I nila love binibira Marcos. si Tumatanggap pa ng maletang mga jutang Pedro ginamis. Romualdez, pero bumibira sila sa issue ng corruption. Ayun. Ayun. Ma'am, nakikita ko na ngayon na nagmamarcos magnanakaw na sila. Yung sa US. meron diba, na. yung Ay, bayan, kunwari diba? lang yan. So, Hindi naman talaga yan mga pro-Marcos mga kababayan. Malapit na kasi nilang mapagsawaan mga kababayan. Malapit nang maging walang silbi ang Marcos eh. Lame duck na nga yan eh. i-explain mo yon kasi nilalabanan na rin nila si Marcos, 'di ba? Na wala na akong naririnig ngayon medyo na resign Duterte and Marcos, 'di ba? Ngayon parang they're zeroing in on Marcos. No, what is the tactic here? nag-recalibrate sila. Ibig sabihin po, nakikita nila na isolated na si Marcos, hindi na nila magagamit pa ng todo. Hindi na Pero magagamit. nandyan sila sa kay Romualdez at kay Marcos on some tactical level sa impeachment against Sara. Pero in the overall context, mayroon po silang tinatawag na doble cabe. Yung bibira sila sa lansangan, pero maniobra sila sa Kongreso. Pagdating sa anti-Duterte operations ni Marcos at Romualdez, kasama sila. Pero pagdating sa mga pagkilos sa schools, sa communities, para makapagbida sila, anti-Marcos sila. Why? Sapagkat bababagsakin din po nila si Marcos. Dapat Peke kasi yung alliance sila mga kababayan, gamitan. alam ni Marcos yan. Alam ni Marcos yan. Wala siya pake dahil pera lang naman mga kababayan ang mawawala eh. Hindi pa sa kanya, pera lang ng bayan. Tapos makokontrol pa niya. yan nila Romualdez. Pero dahil naggagamitan sila at hindi pa nila kayang pabagsakin, ay lumalangoy sila dito sa mga tinatawag na Ay, mas gusto nila si bangag di baling kawatan mga kababayan dahil sabi nila, corruption is only bad if you are not involved. If you are included, corruption is good. Ay, nako mga animal. mass movement o mga pagkilos. So anong purpose kung bakit inilalantad nila si Marcos? Preparations po yan, Ma'am Lorraine, na kapag nagkataon na lumakas ang mass movement,
hindi nila pauupuin si Sara Duterte at itutulak nila ang coalition government, pababagsakin nila. Hindi nga sila makatayo ng isang barangay. Take over pag government. Diyos ko, Lord. Pwede kung magdiktador sila mga kababayan. Magiging communist na tayo. Hindi nga sila pinakikinggan mga kababayan ng ilan nilang makasamahan. Si Marcos at si Romualdez. Ganon po ang game plan. So habang inihanda nila ang coalition government at bibirahin nila si Sara sa impeachment, binibira na nila si Marcos. Because their objective is to seize political power later. What does a Sara Duterte presidency mean to the CPP, NPA, NDF? It means the end of them. Is another Tragedy para sa mga NPA. malakas at pwedeng madurog po sila ng isang Sara Duterte at mawawala na sila sa mundong ibabaw. Sana nga. Oh, gusto natin lumaban yan mga kababayan. Sa gayon, legally ha. Wala baka no, yan na naman ang kanilang gagamitin mga kababayan na war on NPA, dapat ikulong ang mga Duterte. Posible mga kababayan na yan gagamitin nila papakulong nila si Sara in the future. Dahil kukumplituhin po ng isang Sara Duterte ang talagang pagtatapos sa communist terrorism na ito. That we can see kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, patapos na ito eh. Naubusan lang ng pagkakataon at Isang panahon pitik na lang eh. natapos ang termino niya. So dahil Sayang no? ni-revive at muling binuhay ni Marcos Jr., kailangan nilang pigilan ang isang Sara Duterte ng CPP, NPA, NDF dahil ito po ang dudurog sa kanila. That I am very sure. I am very, Hindi nila very binibitawan sure. yan. Habang binibira si Marcos, binibira nila si Sara Duterte through impeachment operations. They are more afraid of Sara Duterte than they are worried about Marcos. Yeah, pero parang I'm thinking, sayang, parang they missed their opportunity at relevance. Kasi all these decades, diba, they've been anti-Marcos, Marcos magnanakaw, etc., etc. And then, had they stuck to it, had they had some integrity, correct. bida sila ngayon. Bidang-bida sila ngayon. I agree. But they missed the Ma'am, boat. kaya sila bumabalik doon sa tanong mo kanina, kaya nila binalikan yan. That is a central Kaya committee direction. Nagbabackpedal sila. Yes. Diba? Yeah. Kasi para hindi sila ma-isolate. Kasi alam nila babagsakin si Marcos eh. At tutulungan nilang pababagsakin pero hindi sila papayag na si Sara Duterte ang uupo. Kaya they're making all efforts to support the impeachment and pati na ang coalition government against Sara Duterte. I have a question, Eric. So, you mean to say the CPP, NPA, NDF, they don't have it in them to drop yung armed revolutionary, yung component na yon. Paninindigan nila yung terorismo nila. Hindi Yes. sila, they will Paninindigan. never get to the point where they will surrender and have peace, or is that possible still? Sa tingin ko ma'am, hindi nila gagawin kasi sarado ang isip. Pangalawa, pinaglumaan ng taktika at ideolohiya nila. At yung false pride, yung peke na pride na kaya namin to. Maniniwala lang tayo mga kababayan na hindi na nila gagamitin ang armadong paglaban at armadong terorismo para pabagsakin ng gobyerno kung bubuwagin na nila ang NPA. When they will declare na tomorrow, idideklara na namin na lalansagin na namin at i-disarmament na namin ang NPA, magsusurrender kami, and then we are going to fight it out in the political arena. But they're not doing it. They're still recruiting at the underground sa mga kabataan at iba't ibang sektor. Kaya nga may namatay pa rin na taga pamantasan ng lungsod ng Maynila, Ma'am Lorraine, na muntik na mamatay yung taga galing Amerika because their objective is power. And for them, power means they have to use arms to topple down the government. Taktika lang nila ito, ang mga party list, ang mga rally, ang alliances, all of these are tactics. But their real long-term objective is to seize power. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, hindi ba sila titigil? Malabo. Kaya dapat tama lang ang direksyon ng isang Sara Duterte, no mercy. No mercy! Yan! No mercy! Gusto namin yan mga kababayan. Dudurugin sila dapat. No Kasi mercy. parang they don't have the capacity talaga na maayos mag-isip. Kasi binigyan sila ng chance ni President Rodrigo Roa Duterte. Masurrender. Di ba? And much to the, di ba, parang yung nawala ng gana ang AFP, no? Na, Yes, totoo yan. Magsisekretary ka ng mga CPP, yan si Judy Tagiwalo, si Rafael Mariano, tsaka si Lisa Mas. Bigyan na mga kababayan, chance Pero, but PRRD
gave them a chance, no? Gave them a seat at the table. Pero they proved him wrong, no? Talagang hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Ang ginawa nila kay PRRD, trinaydor nila ang bansa by giving resources to the mga NPAs, no? Correct, ma'am. Kaya ma'am, they don't care about Bongbong Marcos and about Martin Romualdez. Ginagamit nila ito dahil mahinang klase, sabi mo nga, mahina eh. Uhaw na uhaw sila noon na makakuha ng resources sa gobyerno. Hindi nila kayang gawin yun kay Pangulong Duterte. Talagang may kalalagyan sila doon. Pag upo ni Marcos at ni Romualdez, ginamit talaga sila. At ginamit din nila. Pero magandang punto mo, they miss the opportunity. Meaning, hindi sila consistent, hindi sila totoo. Yeah. Kasi kain-suka sila. Kain-suka. Wala silang pinagkaiba sa mga kriminal. Sa mga dilawan nga mga kababayan, di ba? Ibenta ng kanilang serbisyo for hire, kung saan sila pwede may benepisyo. And that's exactly what CPP, NPA, NDF right now, they have become mercenaries. Terrorist mercenaries. At saka Eric, ang daming victims ni Marcos na mga CPP, 'di ba? Dami. Totoo yan. Parang binaliwala nila 'yon, 'di ba? Parang binaliwala, parang si Omid Browner, binaliwala niya 'yung sakripisyo ng mga sundalo, 'di ba? Pareho sila, no, mga walang paninindigan. Kaya nga sabi ni PRRD walang kwenta ang taong walang paninindigan. Yung mga I agree. Sayang, no? I mean, kasi ako lumaki ako sa UP so yung rhetoric nila, alam ko, 'di ba? Sana totoo 'yun, yung pala hindi, 'di ba? Parang sayang, sayang ito na yung opportunity, nakita niyo na ganyang kabulok yung anak, 'di ba? Pero ang ginawa ninyo, magnanakaw pa, adik pa. Kinampihan niyo pa. O 'di ba? Yun ang resibo ninyo. Doon kayo bumagsak. Malaking epekto ng NTF-L CAF, ma'am, kasi kahit anong repackaging, kahit anong pag-repackage and rebranding nila sa propaganda, kitang-kita ng tao na sila pa rin eh. So, binibira pa rin sila ng tao eh. And then, very strategic. Wala na ang mga imahe nila mga kababayan, yung mga Makabayan Black. Sirang-sira na mga kababayan. Hindi na ibabalik. Tayong mga alam na itong mga kanilang kalakaran mga kababayan, hindi na tayo mauulol. Ang kanilang pinupunteriya yung kabataan na lang, mga estudyante. Kaya tulungan nyo mga kababayan ang ating kabataan na hindi ma-recruit at hindi malaso ng utak ng mga tactical alliance na ito na naging bagahe sa kanila. Ay hindi kayo mapagkatiwalaan eh. Pag may pera, kahit anak ng diktador at bahagi ng pagnanakaw at bulok na gobyerno, niyayakap nyo, pinoprotektahan nyo pa. And then, i-reject nyo lang kapag pabagsak na. So, mas nabulgar sila. Kasi nga, Eric, di ba, buong buhay ng CPP, Marcos, Hitler, diktador, puta. Di ba yan ang lumabas sa bibig nila? Talagang lahat. Ganyan, kahit nga yung payong ni Imelda, talagang galit sila sa mga Marcos, biglang pagkakit ni Bongbong. Everything that kaya tuloy, di ba? Kaya tuloy, nakita ng Pilipino kung sino talaga sila. Kaya lang kasi, kahit na CPP sila, I'm thinking, in my mind, had they done it earlier na pinanindigan nila yung anti-Marcos nila, baka pa, may maloko sila. Baka mas marami-rami ang malinin lang nila. Yeah, I agree to that. Yeah, pero ito, ngayon, halatang-halata sila. Halata. Ang malala dyan, ma'am, ang dilaw na pinumbahan ng CPP, NPA, hindi pang Plaza Miranda, and then nagdeklara ng martial law si Marcos. Kaisuka sila kay Marcos. Kakaya. Pag inodoro politics. Maigi pa yung mga loyalista, si katulad ni Gadon, di ba? Loyalista naman talaga yan di ba? So, ay, wala ba? Mukhang bumangag na rin sa mga NFA. Suka, ganun talaga siya, di ba? Although I'm not saying I admire him. I'm just saying. Sorry. Putragis yun Bobo, ulol pa. Hindi siya nag-waiver. Of course, he benefits from it, etc. Of course. Diba? Including yung mga staff niya nagtatabaan. Hoy, Arlene, ang taba mo na. Diba? Oh, grabe, no? Oo nga, sobrang taba na, Digong na digong ngayon, ayan. Diba? Bansot sila dati, mga kababayan, ngayon, ang tataba. Pati si Renato, tumaba na rin. So, parang at least sila, ganyan, Pero yung kainsuka, napakasama tignan. Alam mo, Eric, even my own family, just a handful of them, thank God, na kainsuka. This, really?
ex-sister of mine. Only one, I guess, or two. I Yung don't mga kapyakap din kay Marcos at kay Romualdez, ha? alam mo ba, ang tatay ko, kung ano yung kinalakihan namin, hinahabol ni Marcos ang tatay ko. No, talagang, nung kongresista pa siya at CONCON delegate at etc., tumayo ang tatay ko against Marcos. Yeah. Tapos, dahil ayaw mo si Inday, yayakapin mo si Marcos. Oh my God! Diba? Inodoro politics talaga. Political pang inodoro. Nakakadiri talaga. Kasi yun lang, sabi ko sa'yo yun yung kagandahan kay Bangag. Inidoro diba? politics. He's just so bad. I mean, like, Sobrang sama. Beyond the pale Yeah, correct. bad. Na sino man ang kumampi dyan, wow. Oh, diba? sira. Anong problema mo sa buhay? Parang maliwanag ngayon, pag kumampi ka dyan sa isang Kahit pa nga lumapit, mga kababayan, masisira ka talaga. Kaya advice natin doon, mga kababayan, sa governor ng Cebu, distansya ka kay Bangag. Alam natin na kailangan mong mag-cooperate sa gobyerno, pero alam mo nang magnanakaw. Nagnakaw sa bayan, adik pa, sabi na kanyang kapatid. Sinira niya ang Pilipinas. Tapos, dumidikit-dikit ka, nakikita kang parang nakibangag. Tapos nung pa mga kababayan, nagdeklara pa si Sara, hindi pa niya sinuportahan. Sinabi niyang, wala mo ng pamumulitika. Magagalit ang tao sa inyo yan. Distansya ka kay Ngagva. Lord. wanderer na historic. May chance ka pa. Tandaan mo, hindi ka mananalo kung hindi ka nakiangkas sa mga Duterte. Staggering amounts of money ang ninakaw sa Pilipino na nakita natin na lunod nagkandamatay mga kababayan natin. Pagkatapos drug addict pa. Drug addict. Talagang may problema ka. Talagang mali ka. Oo, drug addict pa. Magnanakaw. Inutil. Sinira ang Pilipinas. Pinakulong si Tatay Digong. Kinidnap. Hindi sinunod ang batas. Tapos, at his presence, parang wala lang sa'yo. Parang all in support ka pa. Diyos ko, Lord. Mali ka talaga, di ba? So, kasi it's no longer a matter of opinion, di ba? Or nor conjecture. He's really a plunderer. Oo. Kahit na sabihin ni matibag, whatever, di ba? Established. Yeah, established. And then there's more proof that comes out every day, do? Talagang. Every day. And the only advantage that this Sasabihin nila mga kababayan na hindi pa na napatunayan yan. Hello. Hindi napatunayan. Ulo lang ang nagsasabing inosente yung Marcos na yan. Marcos has that I see, is their incapacity to feel shame. Yeah. Kapal talaga ng- Makapal ang mukha talaga. That's their advantage, Eric. Ang kapal ng mga mukha nito. Ay, matakin mo, playing Yeah, innocent, mama. Inosente ako. Ako nga nagpa-imbestiga. Kulong. Ay, inosente kang bangag ka. Uy, ulol. Ulol! Kapal ng mukha. Sira diba? ulo! Inosente. Actually, Eric, actually lahat sila ganyan, ang kakapal ng mga mukha. Wala silang kapasidad mahiya. Lalong-lalo na yung mga kababayan, yung mukhang palaka. No, Kadiri. and that is an advantage, no? It is an advantage to them because they forge on, but it's a very short-term advantage kasi if you're playing the long game, winasak mo na yung pangalan mo, 'di ba? Tama. Winasak mo na talaga lahat ng kredibilidad mo. Wala na, zero. Your name is mud, no? Yeah. At kung ano yung pangalan ni Marcos na dog poop, ganun din yung sayo, no? So, it's just a short-term thing that you're doing. And in the end, for me, I believe that Yeah. Correct, Ma'am they are Lorraine. reckoning for all of this. Opo. Yung tiklang Ma'am walang Lorraine, ganti. medyo patapos na po ang ating oras and then Ay, magkakaroon patapos pa na tayo. pala. Naki-epa lang tayo sa usapan nito mga kababayan. Marami tayong natututunan I-support po natin mga kababayan na bigwas ng Agila. Ang dating laban kasama ang bayan na paborito nating show mga kababayan. Marami tayong natututunan. I-follow po natin mga kababayan at panoorin din without commentaries mga kababayan natin. Yung kung gusto nyong plain lang, pwede nyong diretsong panoorin doon mga kababayan sa kanila. Pasensya na mga kababayan na maraming nagsasabi na dapat hindi muna daw tayo nagsasalita habang kailangan no choice dahil makaka-copyright tayo sa YouTube mga kababayan kapag ididiretso-diretso natin yung pag-play ng
video. Madedetect ng YouTube na parang walang commentary. Kaya to be safe, kailangan nating magkomento once in a while. Kaya kung gusto nyo dire-diretso mga kababayan, bigwas ng Agila. Subscribe din natin mga kababayan. Suportahan natin nang sa gayon ay lumakas pa ang kanilang channel mga kababayan at marami pang mamulat na mga Pilipinong posibleng bibiktimahin ng mga NPA. Ng ating next na pagsasama sa episode na ito, Ma'am Lorraine, pagkatapos nito, konting break lang at magkakaroon din tayo ng ating pang-isang episode. Ma'am, your final words Final para sa episode na words. ito ng ating Bigwas ng Agila. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan. At siguro for now, for today, I'm so grateful for PRRD. That by the example of his life, by the example of who he is as a leader, and para siyang ilaw ngayon, napakadilim. Tama. Oh, nawala si Wala Ma'am na, Lorraine. na-freeze na. Ma'am Lorraine, are you there? Bye-bye. Yun na mga kababayan, naputol na si Ma'am Lorraine. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.